Good morning po and welcome po sa ating araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon. You know, this is the day that the Lord has made. We will indeed rejoice and be glad in it. Bagamat sa mundo po ang talagang sinasabi, "'Tis the season to be jolly." Hindi po ba? Pero bago po ang lahat, manalangin po tayong lahat. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po sa napakagandang araw na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, thank you for the open heavens. Thank you for the favor. Thank you, Lord. Napakaganda ng plano mo para sa aming lahat. And Lord, kami pong lahat ay expectant at asang-asa, Lord, na hindi mo kami makakalimutan sa buong maghapon. Salamat po sa proteksyon. Salamat po sa mabuting kalusugan. And of course, sa napakaraming pabor na alam namin na ipaparanas mo sa amin kasama ang banal na Espiritu. Lord, we thank you for this day. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, sa pagpasok ng season na ito, marami na naman pong mga red tags, no? Marami na naman pong mga inventory, warehouse, sales, here and there. Ayan. So, ang mga tao po lagi naghahanap ng mga discounts, naghahanap ng mga promo. Kaya po yung title ng aking topic ngayon is Discount and Promo. Ayan naman talaga. Saan ba natin to usually hinahanap pag may mga sale po? Ayan, ako yung mga mata ng mga tao ngayon naghahanap, looking forward sa mga bargain, no? Looking forward dun sa mga mura at makakamura. Alam niyo po, pag sa ganitong orientation, may isang bagay akong pinagpapasalamat sa Lord na hindi tungkol sa mga bargain, sa promo, discount, sale, red tags, etc. Alam niyo, pinagpapasalamat ko sa Panginoon, mabuti na lang si Lord, hindi naghanap ng discount and promo o kaya man mga sales, mga bargain noong tayo po ay tinubos niya at the cross sa mga kuko ng diablong Satanas na yan, sa kadiliman, mula sa sumpa ng kahirapan, mula sa sumpa ng kamatayan, at lahat ng mga hindi magagandang mga pangyayaring nakaabang sana sa ating lahat kung hindi tayo tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Mabuti na lang hindi naghanap ng bargain ang Panginoon o kaya man para tayo matubos ay hingi pa siya ng discount o kaya man ay makipag-negotiate pa siya for a possible 20% off or anong off dyan, hindi po ba? Alam niyo, sabi po sa Bible, sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." No? So, ibig sabihin, yung one and only Son, the best yung ibinigay sa atin. No? Hindi po yung naka-bargain. Kasi normally, pag naka-bargain o naka-discount o naka-promo na yung item, normally po, hindi ba yun yung mga medyo malapit na ma-expire? O kaya man ubos na yung stocks, wala ka ng pagpipilian, no? Kumbaga, kung ano na, as is where is, kung ano yung itsura nun, yun na, wala ka ng choice kasi kaya nga siya naka-sale, hindi ba? O kaya man yung mga medyo defective na siguro or probably mga overruns na lang yan, ano? Pero look at this parallelism, ano, sa ginawa sa atin ng ating Panginoon. While ang mga tao ay maaaring favorable, no, sa ganitong condition para lang makamura or makatipid, ang Panginoon, He lavished us, no? He gave us His best. At mabuti na lang po na hindi siya nag-negotiate sa diablong Satanas na yan in purchasing us. Indeed, sabi po sa Bible, He purchased us at a full price. He purchased us with a very expensive price at the cross. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6:20 sa King James Version, we've been bought with a price. Pero napakaganda po ng translation ito in the Passion Translation. It says there, "You were God's expensive purchase, paid for with tears of blood. So by all means, then use your body to bring glory to God." Wow, ang ganda nung translation na yon, that tayo daw pong lahat, we are God's expensive purchase. So, nasa ng bargain doon? Wala. Nasa ng sale doon? Wala. Nasaan po doon yung cheap steak, no? Wala rin. Tayo po ay pinagpahalagahan ng ating Panginoon at the highest price. And that price is the life of His Son, Jesus Christ. Jesus Himself gave Himself up for us. Ang dugo ni Kristo ay tumulupo, no?
ibinigay po sa atin, inialay po sa atin at the cross. No, upang sa ganon kapalit ng kanyang buhay ay ang ating buhay na ganap at kasiyasiya, ang ating buhay na walang hanggan. Wow! Lord, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon kasi He never discounted our price at the cross. Hindi niya tayo minenos, hindi niya tayo, kumbaga, minaliit ang halaga, no, na naalala ko yung joke ni Bishop Jonathan every time he's exhorting this particular scripture, no, na sinabi niya na hindi kumuha ng huklobang anghel ang ating Ama sa langit para ipangtubos sa atin. Hindi yung kung sino lang dyan na yung pinaka-least in the ranks of angels ang ipinadala to purchase us, kung hindi mismo ang kanyang bugtong na anak, ang nag-iisang anak ng ating Panginoon, Jesus Christ Himself, gave Himself His life for us, so that you and I can be saved, so that you and I can be purchased from sin, so that you and I can be purchased from the law of sin and death. So, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon na hindi mura ang tingin sa atin ng ating Lord, na hindi tayo kumbaga second rate o kaya man ay out of stock na o kaya man ay less important or less of value, no, bagamat wala pong masama kung tayo as people, no, ay naghahanap po ng mura. Wala rin naman pong masama kung naghahanap tayo ng bagay na ikakatipid natin or mabibili or ma-avail natin sa mas murang halaga. Wala naman pong masama dyan, so please don't get me wrong. Ngunit kung tayo naman po minsan ay nag-aabang ng mura sa produkto o sa serbisyo, syempre mag-iisip ka rin, tama po ba? Kasi baka naman mura yon ay dahil nga hindi na siya nasa top condition or hindi na siya yung best of service. Yan, o kaya man pa-expired na or something like that. So as far as God's blessing is concerned sa atin pong lahat, kung pag-uusapan po natin yung mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo sa atin, wow, hindi po yan bargain, hindi po yan discounted rate, hindi po yan promotional item, no, para ibinigay na lang sa atin ng ating Panginoon dahil kasi mura. No, ang mga nakalatag po sa ating pagpapala ng ating Panginoon is of its best quality, purchased expensively by our Lord, para ikaw at ako ay mag-enjoy ng best ng pagpapala ng ating Panginoon araw-araw. And I'd like to emphasize araw-araw. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 1 in the New International Version, how great is the love of the Father has lavished on us that we should be called children of God, and that is what we are. Wow, ganun daw po yung napakayamang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin na nilavish na tayo. Kumbaga, the Lord showered us with every good and perfect gift. Kaya naman sa season na ito, hindi lang tayo naghahanap ng mura o mga bagay na nakakamura. Hanapin po natin yung the best na pagpapala ng ating Panginoon. The best na pwedeng i-boost sa atin ng ating Panginoon. At ang magandang balita po ay binigay niya na po yan sa atin. All these things are made available for us more than 2,000 years ago. So may pinaplano ka bang bilhin ngayon? So meron ka bang pinaplano na puntahan ngayon? O kaya man i-accomplish ngayon na medyo mahal? Kaya naghanap ka ng mura, naghanap ka ng discount or mga promo. Wow, ang gusto kong sabihin sa iyo ay tumingala ka sa ating Panginoon because the Lord's best is upon you. It's on you. Nasa iyo na at nasa akin na. Lord, kaya ngayong umagang ito, magpapasalamat tayo sa ating Panginoon kasi kahit na anuman yung anuman yung nakaabang sa paligid natin na mga mura, we always have this mindset na, Lord, yung para sa amin, the best. And the best is always yet to come. Palaging the best. So, pag nakuha natin yung best natin, meron pang best. Pag meron pa tayong nakuha mas maganda, may mas maganda pa. Ganyan po ang pagpapala ng ating Panginoon that He already set on the cross. Yan ang standard natin. Always the best. So, hindi lang tayo basta naghahanap ng promos and discount. Hanapin natin yung best kasi yun yung gusto ng Panginoon na matanggap natin araw-araw. So, mananalangin na po tayo ngayon at hihingin po natin sa araw na ito yung God's best para sa ating lahat. So, join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, we are expectant. Salamat, Panginoon, that all of your best is upon us today. Lord, we will not be settling for
yung mga discounts or mga mura or yung mga second quality na lang, Panginoon. Kasi Lord, alam namin na ang para sa amin, yung pinaka, yung the best, at yung palaging at the top of everything. Lord, we thank you for this grace. We thank you for your blessing. Thank you for leading us, oh God, Lord, sa napakang gandang buhay at mas magandang buhay araw-araw sa piling mo. Salamat po, Panginoon, sa mga inihanda mo sa amin sa araw na ito. And we are receiving your best today. We bless you. In the name of Jesus we pray. That we declare in Jesus' name. Amen, amen, amen. So God bless you po, and I will see you soon. Bye!